Magiliw, presa silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingit. Sa dagat at bundok, sa simulyan, sa langit mong baba, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislat ng watawat mo'y tagumpay na nagbibigay, ang bituin at araw ng kailan pa may di magdidihing. Lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Salamat o Panginoon, hawak mo ang buhay ko sa lahat ng panahon. Hawak mo ang pagbuhay mo, dakilang layunin mo. Ako sa'yo ay susunod, na ikaw ang iyong papanglingkod. Sa bawat pagsubok mo, ako'y Pagkat lahat ay hawak mo, ako'y walang ikatakot. May hirap mang daranasin ay susundin pa rin kita. Ang utos mo ay susundin, pagkat mahal kita. Ang utos mo ay susundin, pagkat mahal kita. Ayan, magandang hapon, Ramonians. Gandang hapon din po sa mga guro na nakatutok ngayon sa pilot episode ng The DDS. Drexy and Donna Show. Ako po si Ma'am Drexy, ang inyong teacher na beshi mula sa Kagawaran ng Edukasyon sa Pagpapakatao. At ako naman po si Ma'am Donna at itutodo na natin ang Catch Up Friday na ito with our episode on compassion and gratitude. Ayan, para sa mga Ramonians na nakatutok, don't forget to like, share, and comment dito sa ating live stream para babati namin kayo. Ayan, so Ma'am Drexy, shout out no sa lahat ng 446 viewers natin. So, ako naniniwala ito ay mga grade 7 and grade 9 at nakikita ko na sa comment section no kung anong section sila. So, keep on commenting your name, your year and section at merong nakapin po sa atin pong comment section yung attendance for today. So, don't forget to log in para ma-check kung kayo talaga ay tumutok sa ating live for today. Ayan, so siguro bati muna tayo, Ma'am Donna, no, doon sa mga nakatutok sa atin ngayon sa comment section. Sige, Ma'am Drex, shout out sa aking mga anak, no? Unahin ko na, syempre, baka magtampo eh. Ang aking advisory class, 9 excellent. So, mamaya, check ko lang ang aming GC. Nag-send sila ng screenshot kanina. So, dapat lang. Ikaw, Ma'am Drex, sino mabatiin mo? May mga nakikita akong mga co-teachers natin dito na nanonood. Ayan, sina Ma'am Leonie Pallones ng TLE Vocational, sina Ma'am Stephanie Apable Reyes. Ayan, nanonood sila ngayon. At meron tayo mga grade 7 beshies na nanonood ngayon. Ayan. So, pinlag ko din to sa mga klase ko. Wala kasi ako advisory class na mababati ngayon. So, lahat ng hawak ko sa ESP, ayan. Good afternoon sa inyo and happy watching. Ayan. So, since gratitude, no, Ma'am Drexy, gratitude and compassion ang pag-uusapan natin today, meron tayong question of the day. Ayan, ano ba yung question of the day natin ngayon, Ma'am Donna? Sige. So, para sa ating question of the day ngayon, what are you thankful for? Ayan. So, Ramonians, pwede kayong sumagot dyan sa comment section and we will read your responses later on. So, habang naghihintay tayo, Ma'am Donna, ng mga responses sa ating comment section, no? Ikaw ba, meron ka ba mga bagay na ipinagpapasalamat ngayon?
Of course, meron, no? So, yung paggising pa lang natin sa umaga at tayo ay nasa live today, it's one of the most precious. Ika nga nila, every gising is a blessing. So, yung palang paggising natin sa umaga, yun na yung una nating pagpapasalamat sa Diyos. So, yung buhay tayo, saka natin isipin kung may makakain tayo later, yun muna yung pagpasalamat natin. So, lahat ng blessing na natatanggap natin. So, everyday, no, dapat magpapasalamat tayo. So, I'm thankful din ako na, ayun, may maagahan, may tanghalian, bukod ba sa mga iba pang bagay na pinagpapasalamat ko. Ikaw, Ma'am Drex, meron ka bang pinagpapasalamat? What are you thankful for? Ako kung meron man akong bagay na pinagpapasalamat for this week, no, ay nakita ko ulit yung mga estudyante ko ngayong week na ito. Kasi, di ba, galing tayo sa 1 week na break at hindi natin sila nakita, no? So, masaya ako kasi nakita ko sila at nakapag-frequency of error sila. Ayan, good job sa inyo. Salamat sa tulong nyo. Ayan. And sa mga estudyante kong hindi na-meet sa klase pero nakita ko sa hallway, bumabate, ngumingiti. Ayan. Siguro, yun yung pinakamalaking pinagpapasalamat ko this week kasi iba talaga nakaka-boost ng saya. No? Kapag nakikita mo yung mga bata na, ayan, masaya, pumapasok sa school at masayang nag-aaral. Yes, ayan. So, basa tayo, no, Ma'am Drex, ng mga comments sa comment section. So, dito si Dela Cruz, Henry King, I am thankful for to my aunt because she take care of me. English yun, ma'am. Intindihan mo? Basta nagpapasalamat siya. Merong nag-aalaga sa kanya. O, yan. Ikaw naman, anong nakita mo sa comment section? Ako meron dito, estudyante ko to sa Kevin Edison. Sabi ni Christian James Andrade, I'm thankful po sa scores. Wow! Sana lang nagpapasalamat sa score sa periodic, no? Kasi yung iba baka binauna nila. Kasi hindi ba Anyway, ano man yung score natin, no, ay pagpasalamat kasi resulta pa rin yan ng pag-aaral natin. So, kung medyo mababa, syempre, ayusin na lang natin next time. Ayan. Parang meron pang mga nagko-comment, Ma'am Donna. Eto, Ma'am Drex, thankful daw siya kasi wala po kaming online class sa pre-cal. Naku, kaninong estudyante to. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Ayan. Feeling So, ko special science yan. Ayaw mag-talk. Bahala na siya. Anyway, pero at least nandito, no? Kaya naman drop everything and read naman tayo today. Kaya, given yun daw wala. Pero susunod, no? Dapat nandun ka. Meron pa ba, Ma'am Drex? Ayan. Meron pa bang mga sinishare dyan yung mga viewers natin na mga bagay na pinagpapasalamat nila? Ayan. Meron ditong sabi ni Gian Shishel Filart, sabi niya, I'm thankful for my family, my teachers, and friends. Ayan. Buti naman wala nagko-comment sa comment section natin ng no? Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for... So, mamaya may ganun ng team song ng buhay dito eh. Papeta na lang natin yan, ma'am. Meron naman silang performance task, kahit third grading na. Anyway, ayan. So, Ma'am Drex, shout out ulit tayo. Nakita ko kanina si Ma'am Desamero. Hi po, ma'am. Kasamahan ko sa grade 9. Shout out daw po sa lahat po ng PLE teachers. Okay, so kung meron po kayong gusto i-shout out, comment down below. At sa lahat po, no, hindi lang po ang ating mga PLE teachers, sa mga supportive po na mga teachers natin ng Ramon Magsaysay at sa lahat po ng advisor. Kasi narinig ko nung nakaraan, Ma'am Drex, bago tayo ngayon, no, yung ating episode, monitor daw nila. At yan, so very supportive naman po lahat. At syempre yung atin pong mga estudyante. So, 494 na po tayo. So, hopefully, bago mag-talk or habang nag-talk ang ating pong speaker for today, ay madagdagan pa kasi napakahalaga po ng ating pong pag-uusapan. Bakit nga ba tayo kailangan magpasalamat? Ayan. Ma'am Drex, meron ka ba i-shout out? Ayan, meron pa ako nakita dito mong co-teacher natin, advisor din sa grading, sa Sir Patrick Aloban, nanonood ngayon. Happy viewing, Sir Patrick. Ayan, at sa mga kasamahan ko sa grade 7 teachers and advisors, ayan,
Magandang hapon po sa inyo and keep on supporting us by sharing this live stream sa inyo pong mga group chats para ang mga mag-aaral po natin ay makatutok ngayong hapon sa ating Catch Up Friday episode for Values and Peace Integration. Ayan. Okay. So, kanina may nabasa ako, no? Atabs ko to sa grade 9, SS. Sabi niya, thankful siya sa lahat ng bagay. So, sana lahat ng tao, no, maliit sa malaking bagay ay mapagpasalamat tayo. So, isa pa nga pala sa mga bagay naman, Drex, na thankful ako, ay pinagpala tayo dahil sa mga pilot episode ng ating show. Ay napaka-espesyal na tao ang ating makakasama. Ayan, correct ka dyan, Ma'am Donna. Actually, excited na talaga akong marinig at matuto mula sa speaker natin ngayong hapon. At walang iba, kundi ay nag-iisang ama ng matayog na paaralan ng Ramon Magsaysay High School. Walang iba, kundi si Mr. Robert P. Velasquez. Ayan, magandang hapon po, sir. Hello. Magandang hapon po, sir. Okay. Oo, magandang hapon sa inyo. Ang galing ng ating mga facilitators sa program natin. Right now, I'm here in our school dito sa Maine, Espanya. And I'm so glad that I have the time to share something to you sa ating mga mag-aaral, of course, at doon sa ating mga teachers na nakikinig sa atin ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat, no? At isang pagkakataon na at sa maikling oras ay makapag-share ako sa inyo na isang bagay na sabihin nating food for the soul. So, ito yung mga bagay na i-share natin sa isa't isa upang hindi lamang maging mahusay tayo intellectually, pero magiging matatag tayo sa ating puso, sa ating, ang ating spirit, para malampasan natin yung mga bagay na nagiging suliranin natin at ito'y magpapalakas sa atin, and at the end ay matuto tayong magpasalamat ng marami sa lahat ng bagay. So, I would like to start with, of course, kung may mga parents tayo na in-invite ninyo at nandiyan dyan, magandang hapon po. At isa pong katuwaan na makasama namin kayo ngayon. Ulitin ko lang, sa ating mga mag-aaral, hindi lamang mahalaga ang pag-aaral ng academics, pero mahalaga din naman na bigyan natin ng pagkain ang ating mga puso't kaluluwa. At marahil sa hapon na ito, doon sa ipa-flash ko na gusto ko sana basahin natin ng taimtim at gawin nating reflection ito upang lubos nating makilala ang ating pagkatao at ano yung mga bagay na dapat nating gawin para itong daigdig natin ay maging masaya. At ang sabi ko nga, if all of us, just all of us can do one good thing for today, then perhaps that one good thing may change the world into a better world we are in right now. So, I'm going to flash mga 2 stanzas lang dito sa ating screen. And I urge everybody, yan, it talks about compassion. Ano nga ba itong compassion na ito? I want everybody to read what I'm going to flash. Simple lang ito. Gusto ko lang basahin ninyo. And when you read, you internalize. Ibig sabihin, binabasa ng isip at ng puso. And then later on, meron akong mga follow-up questions na marahil ilan sa inyo ay po pwedeng sumagot. Pwede namang pakinggan ninyo yung aking kuro-kuro, yung aking ideya tungkol dito. So, pwede ba nating yan. So, mga anak, ganito ha, let me just call you anak. Mga anak ang tawag ko sa aking mga mahal na estudyante at ang tawag ko naman sa ating mga kasamahan ay mga kasamahang mahal na mahal din naman natin, no? Ilagay nga ninyo yung sarili ninyo sa isang pagkakataon, mag-rewind tayo ng buhay na kung saan may mga kasamahan tayo, may mga kaibigan kayo, mga kaklase, mga kamag-anak,
na nagkaroon sila ng suffering, nagkaroon sila ng agam-agam, nagkaroon sila ng sabihin pag-alaala. Sige, read my line flash before you for a while, and then I want you to not only read it but you internalize it for a few seconds, please. Posible kaya na merong mag-recite diyan na basahin yung ating statement flash before everyone? Is there anybody who could read it aloud? Meron ba dyan na Donna and Drexy na ma-invite natin na basahin man lang ito? Read aloud para lang ma-articulate natin, mabigyan diin natin kung ano yung nakalagay dyan. Anyone from the audience? Oh, by the way, Donna and Drexy, can you hear me loud and clear? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Okay. So, let me just read this to you. No, I'm sure you have read this already. When our friends encounter suffering, we can help them if we are near. Some may need a word of comfort, others just a listening ear. So, napakasimpleng unawain ito. At kung iaayon natin dito yung salitang compassion, alam niyo ang compassion, ito'y nangangahulugan ng it's a deep caring, isang malalim na pagtingin doon sa ating physicality, sa ating emosyon, sa ating spirituality ng tao. Ang ating compassion, by the way, pag sinabi natin compassion, hindi ba ito'y nangangahulugan ng sympathy or simpatya. Sa ating malalim na Tagalog, ito'y nangangahulugan ng pakikiramay o pagiging maawain natin sa ibang tao. So, let me just say it again. Tingnan nga natin yung pangalawang stanza natin, Ma'am Drexy, please. Kalagay dyan, kung may mga kaibigan tayo na nalaman ninyo, kamag-anak, kapatid, na nagkaroon ng, let's say, kabiguan, ng kasawian, kalungkutan, how can we be able to, share with them our compassion? How can we be able to manifest and provide them our compassion? Tingnan nga natin. So, basahin natin ito ng tahimik at isa puso natin. So, sabi dito, how many lives shall I touch today? How many neighbors will pass my way? I can bless so many and help so much if I meet each one with a Christ-like touch. Alam niyo doon sa istorya natin sa mga Bible, sa Bible stories natin, kung babalik-balikan natin yon at kung susurihin natin, ang kabutihang loob ay nag-uumpisa doon sa pakikiramay, doon sa pagiging maawain natin. Yung bang, when you say compassion, it's putting yourself into other shoes, no? Inilalagay natin yung ating sarili doon sa kalagayan ng taong nakitahan natin na may pinagdaraan ng paghihirap, no? At gumagawa tayo ng paraan upang maranasan din naman niya na tayo'y kaisa doon sa kanyang pinagdaraan ng hindi niya halos matanggap. Ito yung mga kabiguan, kasawian, yung mga failures. Now, how shall we be able to, exhibit our compassion? Ang sabi nga dito, ang pagiging maawain, ang pakikiramay, ay isang pagpapakita na tayo ay una, may takot sa Diyos. Pangalawa, may pagkakilala sa Diyos.
Sapagkat ang sabi dito, sa tuwing magagawa natin na mahusay tayong makiramay, ay tayo'y mayroong Christ-like touch. Yun ang sabi dito sa atin. Meron tayong Christ-like touch. Kaya naman, tayong lahat, tayo na nakikinig ngayon, uulitin ko, when was the last time that you have touched the lives of your friends, of others? Kailan yung huling natatandaan ninyo na kayo'y nakiramay, nakiisa, and then eventually nakatulong doon sa mga nangangailangan ng inyong presensya? Ang sabi nga dito, mga anak, listening may be the most loving thing you do today. Yun lang pakikinig natin doon sa ating mga kaibigan na dumaranas ng kababaan ng loob, may pinagdaraan ng suliranin, yun lamang daw na makinig tayo sa kwento niya. Isang bagay na yon, isang malaking hakbang upang maipakita natin ang ating pagiging compassionate, yung ating pakikiramay, at yung ating pagiging maawain. So, basahin nga natin yung number 2 ng tahimik once for the last time. At sa puso natin, nang sa ganon ay matutunan nating ipamuhay ito. Number 2, basahin natin ng tahimik at ating isa puso. Itong number 2 na ito, anak, yung how many neighbors will pass my way, ikinukonsider ko kayo mga anak at ang aking mga kaguruan na aking mga kapitbahay at sa aking panalangin bilang inyong principal, alam niyo sa aking panalangin, 3 lamang ang binabanggit ko. Una, if I may just share to you, bago natin tapusin itong pagiging compassionate natin, kapag ka nagda-drive ako sa highway, ay napapansin ko meron akong teary eyes and I speak to God. Ang unang panalangin ko, sabi ko, Panginoon, patuloy po sana akong bigyan ng wisdom na nanggagaling po sa iyo sapagkat napakalaki po ng Ramon Magsaysay High School. Napakahusay po ng Ramon Magsaysay High School. Kung ako lamang po mag-isa, hindi ko makakayang ipagpatuloy yung kahusayan ng paaralang ito. Wisdom. Second, Lord, sa umaga pong ito, bigyan mo po ako ng lakas ng isip at pangangatawan upang magawa ko yung mga bagay na kailangan kong gawin pagka nasa paaralan ako. At ang pinakamahalaga dito, makita ko nawa yung mga taong may pangangailangan upang sa aking presensya ay ako'y makatulong sa kanila. Makapagpagaang ng kalooban at maibsan yung kanilang mga suliranin. Yun man lang makinig ako sa kanilang kalungkutan ay magawa ko sana sa panahong nasa paaralan ako araw-araw. At syempre, hindi ko iniaalis, Panginoon, bigyan ko nawa ng kahusayan, kalakasan at sigla at proteksyon ang aming mga teachers, ang mga namumuno ng paaralan, at higit sa lahat ang aming mga mag-aaral, gayon din ang kanilang mga magulang. At nawa, yung maliit na bagay na kaya kong gawin at kayang gawin ng mga guro sa aming mga mag-aaral ay magawa namin sa araw po na ito. Lahat ng ito ay pagpupuri sa iyo at iyon ay pagkilala namin ikaw, aming Panginoon. Yan ang aking mga pangnalangin, no? Na sana sa araw-araw makasumpong ako ng mga taong kaya kong tulungan upang makapagpagaang ng kanilang kalooban. At pagka nagawa naman natin ito, mga anak, tila baga napakabuti ng Diyos na nagkakaroon tayo ng isang masiglang puso. Alam niyo kapag ang puso masigla, natututo tayong maging ipalaganap yung salitang gratitude. So meron akong ipa-plus sa inyo doon sa gratitude natin, mga anak. 2 din naman ito upang basahin natin ng tahimik, pero ang gusto ko sana basahin natin na may isip at may puso. Tahimik po tayo at basahin natin.
Okay. Yung salitang nakalagay dito, which choice have you made? Marahil, mas lalo nating maunawain to if I have first to define grumbling. Pag sinabi natin grumbling, mga anak, ang grumbling ay isang sinasabi dito ay yung bang pagiging mareklamo. Grumbling. You may pronounce it, no? Grumbling. Isang bihirang salita sa English, bihira nating gamitin ito, sapagkat halos ito ay katunog ng ating susunod na paksa, yung gratitude. Ulitin ko, yung grumbling ay yung pagiging mareklamo at marami tayong complaint sa buhay at tila baga napaka-iklik ng ating pasensya at kapag hindi natin kaya, ang dami nating reklamo. So I'm sure nabasa na ninyo ito. Please read it for the last time, quietly. So which choice have you made? At least, sabi natin, doon sa ating mga mag-aaral, pag tumutugon kayo doon sa paggawa ninyo ng inyong mga takdang aralin, pagka sumusunod kayo sa utos ng mga magulang, pagka tumutulong kayo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay, at siyempre sa inyong mga kaguruan, pagka sila'y nagbibigay ng assignment sa inyo, anong pag-uugali ang meron kayo? Sabi dito, alam ko nabasa ninyo ito, which choice have you made? Grumbling or gratitude? At siyempre, pag sinabi natin gratitude, ito'y isang positibo at magandang pag-uugali sapagkat ito'y nangangahulugan ng isang pasasalamat. No? Ito'y isang utang na loob. No? Pag sinabi mong gratitude, ito'y ang pagkakaroon na mapagpasalamat na puso, pagtanaw ng utang na loob. No? Napakasarap isipin na at gusto kong isipin ng aking mga mag-aaral, ang ating mga Monsai students, and of course, ang ating mga kasamahang kaguruan, at ang inyong likod, ay isang katangian nito na nagpapakita na tayo isang positibong tao. Sapagkat ang taong mapagpasalamat ay pagpapakita ng ating kabutihang loob. At ito ang pinakamataas na antas na kaya nating gawin upang makapagpasaya, makapagpapaligaya, at makapagpagaang tayo ng kalooban ng ibang tao. Sabi nga dito, read it, yung aking second line, pakibasa nga ninyo ng tahimik, please, ng may isip at puso. As we review our years, at kung ibabalik natin doon sa number 1 natin muna, doon sa number 1 natin, doon sa ating gratitude, kalagay dyan, bago tayo tumungo doon sa number 2, grumbling overlooks blessings, but gratitude finds blessing everywhere. Napakasarap namnamin itong lines na ito. Yun daw, pagiging mareklamo ay hindi natin makita yung mga pagpapala. Marahil tunay nga ito sapagkat sa tuwing magre-reklamo tayo, ayan, mga reklamador, ay hindi natin makita na meron palang pagpapala doon sa mga bagay na dapat nating gawin. Hindi yung nagre-reklamo tayo, no? Pero yung mga mapagpasalamat, tulad nito, ako'y nagpapasalamat sa bumubuo ng ating activity ngayon sapagkat nagkaroon ako ng pagkakataon sa maikling oras na makasama kayo at maihayag sa inyo yung aking damdamin. At ito yung aking pasasalamat sa inyo. At ito'y isang blessing sa akin sapagkat ito'y tumutugon sa aking panalangin na sa simpleng oras, sa simpleng araw na magagawa ko ngayon, makapagpasaya ako ng iba. And then number 2, again, let me just bring you to number 2. I want you, my dear colleagues
and my dear students, mga mahal kong estudyante, and if we have guests like the parents who are with us today, may I request you to please reflect on number 2 as part of our being thankful doon sa ating paks ng gratitude. So let me read this for you. Sabi nga yan, as we review our years, whether many or few, we can see that same mixture of blessings, promises, and mercy running through our lives. Even the trials and lapses, that eventually makes us strong. All these are gifts that we have to be thankful for. Ang sabi nga dito, hindi ba nyo napansin kung ilang taon man kayo ngayon, ang ating mga mag-aaral, ang ating grade 7, marahil ang edad ninyo ay 13 years old, 14, ang ating grade 9 ay 15, 16, at ang ating mga kaguruan, ang inyong mga edad ay hindi naman ganon kataasan. Naisip pa ninyo na in the course of time, no? Buhay pa tayo. Naririto tayo. Sabi nga kanina ng mga batang nag-shout out at naglagay ng kanilang mga komentaryo dito. Sabi nila, they're very thankful for the life, the gift of life. They're very thankful sapagkat napakamaraming blessings sa buhay nila. At hindi lamang blessings, kundi ikinasisiya din natin na may mga pangakong itong promises and mercy running through our lives. Na habang nagiging mabuting bata tayo, ay nakakaroon ng pangakong meron tayong marireceive na blessings na maganda. At ang sabi dito, yung second line, even their trials and lapses, kahit daw yung ating mga pagsubok, yung ating mga suliranin, at yung kahit na yung ating mga pagkakamali at pagkukulang, eventually, ito'y nagpapatatag sa atin. Ito yung mga bagay, sabi dito, these are gifts from God so that we will be made strong and fit for this life. Hindi ba ito yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat? So, sabi dito, ang mga pusong mapagpasalamat ay ang mga taong may kagaangan ng buhay. Ang mga pusong may pasasalamat, mga taong mapagpasalamat ay nakakakita ng mga maraming blessings sa buhay. Nagiging masaya, nakakapagpasaya, at nakapagpapagaang. Kung i-combine nga natin yung compassion and gratitude, ito yung dalawang magkaakibat na kung pwede nating sabihin natin isa pamuhay sa buhay natin sa araw-araw. No? Yung pagiging maawain natin, sapagkat yung ating pagiging maawain ay nagtutulak sa atin upang tayo ay maging mapagbigay. No? May pakikiramay. At kapag nagawa natin yan, mga anak, mapapansin ninyo, kasunod niyan ay yung ating pasasalamat sapagkat ginamit tayo ng Panginoon upang makaranas ng maging instrumento tayo ng kagaanan ng buhay. Ulitin ko yung sinabi ko sa inyo, ha? Basahin nga natin ang tahimik, yung number 2 na ito, bago ko i-close yung aking huling sasabihin sa inyo. Gusto kong i-close itong aking pakikipamayam sa inyo, yung paborito kong talata, paborito ko ito. Ito ay ang aking gusto kong sabihin purpose ng buhay ko. Pakinggan ninyo ito, ha. Ito ay nasabi ko na sa inyong mga kaguruan at pwede din namang i-share ko sa inyo sapagkat wala itong pinipiling edad. Gusto ko matandaan ninyo ito, ha. Gusto ninyong maging masaya sa buhay, gusto ninyong maging matagumpay sa buhay,
Hindi naman kinakailangan maging mayaman na mayaman at maraming kayamanan para maging masaya at maganda ang buhay. Ito yung paborito ko na talata na sasabihin ko sa inyo. Ha? My challenge question is this: you want to be happy in life? You want to experience contentment, and you want to have a fulfilling life? Listen to this. Each of us must learn to inspire others. No? Bigyan natin ng inspirasyon ng bawat isa. Because when we learn to inspire others, like we inspire them to live, to learn, to love, and even laugh, we do the same thing for ourselves. Because what we get out of this world is something that we put into it. Gusto nating maging masaya? Then magpasaya tayo ng iba sapagkat ito'y ibabalik nila sa atin. Sana sa hapon na ito, mga anak, marahil mas marami yung sinabi ko kaysa doon sa binasa ninyo. Pero sana ay doon sa mga talatang nakita ninyo, magkaroon tayo ng tinatawag na refleksyon, maging mabuting bata tayo, mga anak. Titiyakin ko sa inyong ang mga mabubuting bata, pinagpapala. Hindi man ngayon, mga anak, subalit may panahon para ibaba ng Diyos ang kanyang mga blessings sa atin. Ang unang gagawin natin, ay maging mabuting bata tayo at maging instrumento tayo ng mga biyaya na pwede nating ibigay sa iba. Tayo'y matutong makiramay, tayo'y matutong maging mapagpasalamat. Sapagkat itong dalawang virtue na ito, mga anak, ito yung gustong-gusto at katangian ng ating Panginoon. At marahil, at hindi ako nagtataka, mas lalo kayong mamahalin ng inyong mga magulang, ng inyong mga kaguruan, kapag taglay ninyo itong dalawang virtue na ito sa buhay natin. Compassionate and thankful. Salamat sa inyong lahat at hindi ko na patatagalin itong aking oras sa inyo. Alam kong may iba pa kayong gagawin, mga anak. Mahal namin kayo lahat at doon sa ating mga kaguruan ay pamilya ko kayo at hindi ko papayagang mapahamak ang bawat isa sa inyo. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. Good afternoon. Ayan. Thank you very much, Sir Robert Velasquez, para po sa inyong insightful and meaningful talk on compassion and gratitude. Ayan. I'm sure marami pong natutunan ng mga viewers natin at na-motivate talaga sila to take every opportunity to lend a hand sa kapwa at maging grateful sa anumang bagay at sitwasyon. Yan, so for sure, Ma'am Drex and Sir Robert, ay may ilang mga katanungan ang ating mga mag-aaral, ang ating mga Ramonian. So maybe they are curious on how things should be done, especially when it's difficult to be compassionate or to be grateful at times. So Ramonians, if ever you have questions or clarifications regarding the talk of Sir Robert, pwede kayong mag-drop ng inyong questions and other comments sa ating pong comment section. Ayan. So, habang naghihintay tayo, Ma'am Donna, sa questions ng ating mga viewers sa hapon na to, ay baka pwede natin ma-invite ulit si Sir Robert sa ating screen para sa ating Q&A portion. Ayan. Good afternoon po, sir. Yes, good afternoon, Drexy and Donna. Of course, pwede naman magtanong at maibahagi natin yung ating karanasan at makapagpagaan tayo ng buhay kung sakaling yung mga itatanong sa atin na isang suliranin o kung ano pa man. Ayan, sir. May question po ako, sir, habang naghihintay po tayo ng comments sa ating viewers, So, nabanggit niyo po kanina, sir, about compassion, na the best way to express yung compassion natin sa ating kapwa ay sa pamamagitan ng pakikinig, listening intently. So, meron po ba kayong tips sa viewers natin kung paano nila magagawa itong
pakikinig ng mabuti sa kapwa nila. Kasi sa generation po ngayon, sir, palaging, or most of the time, no, laging sila ang nagsasalita. Gusto nila sila ang laging napakikinggan. So how can they listen well to show compassion? Alam mo kasi, ang sitwasyon kasi ay merong halimbawang taong, unang-una, naniniwala ako yung mga taong may mga suliranin, may pinagdaraanan, no? Lumapit sa inyo, dapat halimbawa marami naman siyang kaibigan pero nakapagtataka sa iyo lumapit, yun ay isang mabisang sign na agad na itong taong to'y nagtitiwala sa iyo at malalaman mo naman at mararamdaman mo na meron siyang gustong sabihin, no? Ang pinakamagandang gagawin talaga natin ay makinig muna sa kanya at hindi lamang pakikinig, kundi habang nararamdaman natin na siya ay nagsasabi sa atin ay unti-unti nating inilalagay ang ating sarili sa kanyang kalagayan. Kasi kung hindi, ay hindi magiging mabisa yung pagiging compassionate natin. Kasi when you say compassionate, it's not only intellectual. It involves emotional and emotional issue. So, alam ba ninyo, based on statistics, psychology, ang pakikinig, yun nga lang, mga anak, yun lang ang teacher ninyo ay nagtuturo sa klase. At nakikinig kayo, mga anak, ng maayos, mabuti. Mga anak, hindi ninyo alam kung ano ang naidudulot na kasiyahan nito sa inyong kaguruan. No? Marahil meron sa inyo, hindi nyo naintindihan na yung lamang tahimik kayo at nakikinig sa inyong kaguruan habang sila ay nagle-lecture. Nakapagdudulot ito ng katuwaan sa loob ng puso. Nakapagdudulot ito ng tapang, ng husay, sapagkat nakikita niya, nakikinig kayo. At pagka naman na-appreciate niyang mabuti na nakikinig kayo at alam naman niya kung totoong nakikinig kayo, hindi ba ninyo napansin? Pag nakikinig kayo, mas lalong minamahal kayo ng inyong mga kaguruan. Subukan ninyong wag makinig. Hindi ba? Sinisita kayo ng teacher ninyo, nagagalit sa inyo, at ang nangyayari tuloy niyan, minsan naapektuhan ng ating performance. So, magagawa natin yan, mga bata, nagsisimula yan. Well, gusto kong sabihin, pwedeng magsimula yan sa bahay. Di ba? Tinitiyak ko sa inyo, mga anak, walang magulang ninyo, walang magulang at walang mga kaguruan na magtuturo sa inyo na ikapapahamak ninyo. Ang una lang ninyong gagawin, mga anak, makinig. Sapagkat sa pakikinig, nagiging mas matalino kayo, nagiging mas responsable kayo, at huli sa lahat, nagiging kaibig-ibig kayo kapag kayo'y nakikinig. Sana naunawaan ninyo yung explanation ko, ha? Tulad ngayon, nagsasalita ako, alam ba ninyo? Binibigyan ninyo ako ng katuwaan sapagkat nararamdaman ko, hindi ko man kayo makita lahat, pero nararamdaman ko, nandiyan kayo, nakikinig sa akin. O hindi pa ninyo napansin, pag nakikinig tayo, nagiging mas matalino tayo sapagkat nauunawaan natin yung sinasabi ng nagsasalita. So, back to you, Drexy. Ayan. So, napakaganda ng sagot po ni Sir Robert. At sana no, lahat po ng ating audience ay talagang isinapuso yung sinabi ni Sir. At connected siya doon sa isa pa natin pinag-usapan, which is gratitude. Kasi once na nakinig ka, yun kasi yung start na maintindihan mo lahat ng bagay-bagay. At doon magsisimula na pagpapasalamat mo na may mga taong ganito, may pangyayaring ganito. So sir, baka pwede rin tayong magbigay ng mga tips or mga paraan kasi 'di ba po, may mga bata, sabihin na lang natin sa school, may mga bata po na mahiyain, ayan, hindi nila kaya express in words yung salitang thank you or salamat. Kaya minsan din misinterpret ng mga guro na ay di man lang nag-thank you, binigyan ko ng grade kasi minsan 'di ba po, nahihiya yung mga bata. So baka meron po kayong mga
paraan, paano po ba namin, kasi kasama kami, mga guro din, dahil nagpapasalamat din ko sa mga bata. So, ano nga po yung mga pwede po nating bigay na tips or paraan para po ma-express natin yung pasasalamat natin aside from saying salamat or thank you po. Ayun po. That's very good, no? That's really a very good and challenging question. Alam mo, Ma'am Donna, sa point of view ko, pag may lumalapit sa akin at nararamdaman ko nahihiya, ang aking impression agad, itong taong to may mabuting kalooban. Alam niyo, yung aking pananaw diyan, pag nakita ko yung mga bata, yung aking mga kasamahan ay nahihiya na i-approach ako, siyempre alam ko yon. Pero may ugali ako pag naramdaman ko na nahihiya, ako mismo yung nagpapakumbaba upang maabot ko siya. Pero alam niyo, mga bata, mga anak, mga kaguruan, yung itsura o yung ating kalagayan na nahihiya tayo ay isang isang virtue ng Pilipino nagpapakita ng kababaang loob. No? Pansinin niyo yung sabi nila na, sorry for my term, tignan niyo yung mga batang magagaslaw. Tignan niyo yung mga batang, sabi nga nila KM. Alam ba niyo yung KM? Yung kapal muka, hindi na marunong mahiya. Di ba nyo napansin, mga magagaslaw, mga malilikot? Of course, hindi naman natin sila hinahatulan na masamang bata. Pero sa kultura nating Pilipino, ang kagiliw-giliw, yung mga batang, alam naman nating mahiyain kasi mababait sila. Kumbaga, mayroon silang kortesiya. Ngayon, ang tip natin, paano naman nila mai-express na very thankful sila? Alam niyo, para sa akin, yung paglapit muna ninyo sa akin na nahihiya, that's already a good impression na you are a kind person. No? Ngayon, ang payo ko naman dyan, siyempre hindi naman lahat ng hiya ay makabubuti. Kinakailangan mga anak. Yung gesture na nahihiya, yun na yun. Yun na yung entrada ninyo. Pangalawa, pag naramdaman ninyo na ang principal o ang teacher ninyo ay naabot na yung hiya ninyo, then that's the best time to say something. Kasi kinakailangan din naman natin yung hiya ay bigyan din ng atin ng aksyon sa pamamagitan ng pagsasalita nang may respeto din, may paggalang. Diba? Sabi ko nga sa inyo, you must be a good person. Lahat yan. So, ulitin ko, nahihiya. And then kapag ka naroon na na-acknowledge na ng principal, ng teacher na nahihiya kayo, sundan na ninyo ng matutong magsalita ng maayos. Nang sa ganon, yung gusto ninyong sabihin ay maihahayag ninyo. No? Habang sinasabi ko na yung pagiging mahiyain ay isang simbolo ng kababaang loob, okay. Pero hindi din makatutulong yun kung hindi naman matututong magsalita. So nahiya, okay, tinanggap, magsalita, at pag nasabi na yung gusto ninyo sabihin, papasok yung sinasabi nating mapagpasalamat. No? So that at the end of the day, nasabi ninyo yung purpose ninyo ng paglapit kung kanino man. No? Kasi siyempre, hindi naman puro hiya. Kinakailangan meron ding aksyon. Pero sinasabi ko sa inyo mga anak, ang kabutihang loob sa ating kulturang Pilipino, nag-uumpisa naman kahit papaano sa hiya. No? Kaya nga meron kasi ang kontra kasi ng hiya, walang hiya. Di ba? Yung mga walang hiya, no? So, hindi ba? Pagka nakita natin yung tao, mga walang hiya, walang hiya. Ibig sabihin, hindi natin gusto. So, there's nothing wrong with yung nahihiya. Pero sinasabi ko, matuto ding i-express o magsalita. Okay? Thank you, sir, for that napakagandang tip. So, Ramonians ha,
mahalaga na ma-apply natin yung ating napag-aralan ngayon at yung sinabi ni Sir Robert. So Ma'am Drexy, wala na akong nakitang comments no or questions from sa ating audience. Pero may nakita ako dito, sabi ni Sir Mora ng TLE na ang tamang pakikinig ay susi sa pagtatamo ng karunungan. Iyan din ang batayan o sukatan kung bakit maganda ang output ng mga batang nakikinig kaysa sa mga batang walang focus sa pakikinig. So maging aral din daw po ito sa ating mga guro. Ayan po. Ma'am Drex, baka may questions dyan na nakita ka. Ayan, meron akong nakita ditong question, no, from, yes po, from Sir Ray Espridjon ng English Department. Ang tanong po ni Sir, what is the best advice po, Sir, sa mga taong dumaranas ng depression and anxiety? Baka may kinalaman din po ito, no, sa gratitude, kasi ang hirap magpasalamat pag parang ang dilim-dilim ng paligid mo, no? Pero ano po mapapayo niyo dito, Sir? Alam niyo, mga kasama at mga kamag-aral, mga mag-aaral, ang depression kasi at saka anxiety, bahagi ito ng buhay eh. Alam niyo, nung ginawa ang daigdig, hindi namang ipinangako ng Diyos na ang tatahakin nating buhay ay kagaangan, magaganda, kaluwagan. May mga lapses na ma-experience tayo, pero ito yung sabi ko nga, even trials and pain and problems are actually blessing in disguise, because nagdi-disguise lang ito na hindi blessing eh. Kasi ito nga yung panahon na nagiging mas matatag tayo. Now when it talks about depression and anxiety, alam niyo, Sir Ray, wala naman akong nakikitang magsosolve din ito kundi sarili natin eh. Kasi ang may papayo ko lang dito, kapag tayo ang ating circle of friends, mga positive, then you become positive. And when you are positive, a very positive person, alam niyo yung ang pananaw maganda, despite na may mga pinagdaraanan tayo, nagiging magaangan buhay eh. At naiiwasan natin yung anxiety. Ibig sabihin, ang payo ko dito ay, well, ikaw ang magkikreate muna ng iyong katuwaan, ng iyong kasiyahan eh. No? Unang-una, hindi ka makapagbibigay ng katuwaan, ng kasiyahan sa iba kung wala ka noon. Dapat meron ka muna noon. So, yung depression and anxiety, ang tugon ko dyan, bagamat yan ay normal sa tao, pero ang nakikita kong magsosolve dyan, yung mismong tao rin dumaranas dyan eh. At yan ay malulunasan natin kapag gusto kong sabihin, kapag tayo ay napapaligiran ng ating mga kaibigang positibo at may compassion. Yung ibig sabihin, kung gaano ninyo siya kamahal, ay nararamdaman mo na mahal ka at mahalaga ka rin sa kanila. Kasi kung wala kang nakapaligid na tao na magbibigay ng kaluwagan sa iyo, mananatiling ang depression, mahirap lunasan. Ang anxiety, mahirap lunasan. Di ba? Kaya nga yung iba kapag ka nalulungkot, ibinubuhos nila sa pagkain. Pagka may pinagdaraanan, ibinubuhos sa pagkain. Pumupunta sa mall, kung meron rin lang extra income. Di ba? Yung iba naman ay tumatawag sa phone, hindi ko nararanasan yung ganyan pa, no? Pero may mga kaibigan ako sasabihin sa akin, Robert, are you free? Let's have a cup of coffee diyan sa SM. Pag naramdaman ko yun, doon ko nagagamit yung pagiging compassionate. Makikinig lang ako sa kanya, and then after that, mapapansin ko magkakaroon siya ng kaluwagan ng loob. So, again, yung depression and anxiety, uulitin ko, ito'y normal naman sa mga tao, pero kung paano mo siya dadalhin, yun yung problema. Pero hindi ito magiging problema, uulitin ko, kung halimbawang may mga taong nakapaligid sa atin na alam nating bibigyan tayo ng pagpapahalaga. Sabi nga if you want to be a master, then you stay with the master. You want to be happy, then stay with happy people. No? Gusto mong maging masama? Maghanap ka ng masasamang tao, mananatili kayong masama. Diba? So, yun lang ang may papayo ko so far. No? Ayan ay
bagamat pang sariling suliranin, pero maiibsan yan. Ang magsosolve niyan, ikaw din, sa tulong ng mga maalalahanin at nagmamahal mong pamilya, mga kaibigan, at mga kasamahan. Okay, back to you, Drexy. Ayan. Thank you po, sir. And if anyone sa viewers natin were nakaka-experience no ng depression and anxiety, no, maybe you could consider also getting professional help kasi di natin alam kung serious degree na yung inyong nararanasan, no? But it would also help, no, yung sinabi ni Sir kanina, surround yourself with positive people who can influence the way we think about ourselves, about our Yes. life, and Yeah, that's good. circumstances natin, no? Ayan. Sabi, may dinagdag pa po dito si Ma'am Linda Desamero from TLE Department. Sabi niya, the That's joy of very living good. comes from the heart of thanksgiving. Ayan. Thank Very you po, good. Ma'am Desamero. Alam niyo, Sige, Ma'am Donna. idadagdag ko pa ito, Ma'am Donna, no? Kasi alam niyo ito, magpipinsan itong mga positive virtues nito eh. Napansin ko sa buhay ko nito, I hope you don't mind, no? And believe me when I tell you, sa buhay ko na ito, para maging realistic tayo, alam niyo, pagka bigyan ninyo ng pansin ang buhay ninyo. Pagka napansin ninyo, maawain kayo, marunong kayong makiramay, alam niyo kung kailan, saan, no? At the end of the day, kayo mismo makapagsasabi na, Lord, o kangin naman, thank you so much, mukhang may nagawa akong mabuti sa aking kasamahan. At kapag halimbawang mapagpasalamat ka, ang kakambal niyan, alam niyo ang kasunod niyan, it's just like an equation eh. Nagiging marunong kang makiramay, no? Nakikisimpetya ka, alam mo kung paano magpasalamat, ang susunod dyan, natututo kang maging mapagbigay. Alam niyo yun? Kaya doon kanina nakita ko Thanksgiving eh. Mapagpasalamat at kasunod dyan, nagiging mapagbigay tayo. Pero let me tell you this, gusto kong sabihin, compassionate or compassion, gratitude, and a giver, those three, haluin mo yan. Equals yan sa blessing. Hintayin ninyo yung blessing. You want to invite blessing to your life, to come to your life? Then, you mix those three. Bagamat ang blessing, Drexy and Donna, ang Panginoon ang nagbibigay niyan. At kung kailan, at kung saan, at kung paano niya ibibigay, siya nakakaalam yan. Kaya nga, there is such thing, kasunod na naman yan, yung surprises. May mga surprises. May mga promises. Yan yung masarap sa buhay natin. No? May mga surprises tayo, may mga blessings tayo makukuha. Magkakaduktong yan. Okay? So back to you, Donna. Okay, thank you po Sir Robert sa napakaganda po na sharing ninyo. So, marahil marami pa tayong questions or siguro paglilinaw. So, if ever na may ma-encounter tayo, hindi man today or sa mga susunod na araw regarding our topic, pwede tayo mag-approach ng mga kaibigan natin. Kaya napakahalaga din na pipiliin natin yung mga makakasama natin. Kasi meron tayong tinatawag na impartation through association. Kung sino yung kasama mo, magiging ganun ka. So if you want to have a positive mind, ayan, positive attitude, maging grateful ka sa lahat ng bagay, yan, mahalaga na makilala din natin or talagang piliin natin yung mga kasama natin. So, Ma'am Drex, mukhang wala naman ng questions, no? So, or may nakita ka pa ba? Meron akong nakitang question dito, no? Parang similar to dun sa question kanina, nag-a-ask siya ng advice para sa tao na feeling nila their life is falling apart and he is on the verge of giving up because they don't know how to fix their life. And yan, siya din ay mentally unstable at meron siya mga emotional traumas, no? Feeling ko nasagot na ni Sir yun kanina, no? Na maybe you can get
get help with positive people. Surround yourself with positive people who can uplift your mood, uplift your uplift your mindset, no, sa kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, no? So hindi nyo kaya yan mag-isa, you need a community. Idadagdag ko pa Yes. dyan, Trexie. Alam niyo mga kasama na nakikinig sa akin ngayon, marami sa inyo ay hindi naman ninyo ako nakikilala at hindi ko pa naman kayo nakikilala. Doon sa ating mga mag-aaral na responsable, mababait, alam niyo yung the fact na nakikinig kayo at kasama namin kayo dito. Isang pagsusukat niyo na kayo'y mabuting bata, mga anak. No? And I pray for you really na you become you become successful someday because of your good. Ngayon doon sa sinasabing ganon, alam niyo, isa sa panalangin ko sa Panginoon, kasi ang magsaysay malaki eh. Renowned ang magsaysay. Our school is highly respected. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan. At magsasawa kayo ng pagpapaalala. You know, isa sa panuntunan ko, at hindi magbabago ito, no? Gagawin nating school natin na magsaysay is a stress-free school. Because I believe when we are not stressed, then we can perform at our best. Diba? Napakahirap. Kaya nga, alam niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Siyempre, malakas pa ako. Nakakaikot ako. At nakakakita ako ng mga bagay na dapat kong gawin. Pero isang bagay, makakita man ako ng mga suliranin, ng lapses dito sa school. Hindi man ako nangangako, pero tinitiyak ko sa inyong magpapagaangan tayo ng ating mga puso. No? Magiging magaang tayo sa isa't isa. Alam niyo kung bakit? Sapagkat naroroon ang sikreto ng tagumpay. Kasi meaning, ayokong may stress kayo, mga anak, mga mag-aaral. Gusto ko lagi kayong masaya. Pero masayang may kabuluhan, ha? Hindi yung masayang kalokohan. Okay? So I just hope Drexy and Donna na someday again makapagsalita uli ako sa mga batang ito. Bagamat, of course, napakahirap kasi ng sitwasyon natin. We could hardly see each other by face-to-face. Tingnan ninyo, I'm very thankful. I'm very thankful for everyone because you are with me today. And I hope and pray, and this is my favorite line, Drexia and Donna, this one goes to both of you, no? Wherever you are, both of you, and the rest who are listening, together we will all shine. No? Together we will all shine, and we will flourish. Whatever our circumstances, tulungan tayo ng Diyos. No? We will shine wherever we are and whatever we do, because we are at Ramon Magsaysay. Good afternoon, everyone, and God bless us all. Yan, thank you so much once again, Sir Robert. Napakaganda po ng topic. Doon, parang napakalalim talaga, no? But with the help of our speaker for today, Sir Robert, naliwanagan tayo kahit papano. So at least now, alam na natin yung gagawin. So makinig tayo, magpasalamat tayo. So may mga iba kasi na hindi nila kaya express yung sarili nila. So makiramdam din, no? Hindi yung puro sarili lang din natin, o yung yung nakikita lang natin. Kailangan natin mag-observe sa mga bagay-bagay, di ba? Sige, Ma'am Drex. Ayan. So for the next portion no ng ating DDS ngayong hapon, I'm sure marami kayong mga napulot ngayong araw dahil siksik, liglig at umaapaw ang ating natutuhan sa ating pilot episode ngayong hapon. Okay. Yes, Ma'am Drex, tama ka dyan. So, Ramonians, it's your time to shine. Ano nga ba yung inyong napulot na aral ngayong araw sa talk ni Sir Robert? So, ano man ang iyong mga natutuhan or realizations, pwede kayong mag-comment sa ating pong comment section at later on ay babasahin natin no, yung ilan sa mga nag-comment. Ano nga ba yung pulot of the day?
Ayan, sige. Habang naghihintay tayo ng comments nila, Ma'am Donna, ikaw ano ang pulot of the day mo? Okay, isang word talaga yung nagbigay ng impact sa akin today. Yung the word na contentment, no? Kasi ang tao talaga walang hindi siya nakokontento. Pag nakuha niya yung isang bagay, hindi siya titigil hangga't makuha na naman yung ibang bagay. So, that's why napakahirap sa mga ilang taon na magpasalamat kasi tinitignan nila yung blessing ng iba. Hindi nila tinitignan kung ano yung meron sila. So, the key para magpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo is we have to be contented kung ano yung meron tayo. So, kapag pinagkatiwalaan tayo sa maliit na blessing, sabi nga ni Sir Robert kanina, God's timing is always perfect. Yung iba hindi rin napapasalamat kasi the blessing we are waiting for or the blessing we expecting is not something that we're expecting, no? Na binigay sa atin ay hindi naman ito ina-expect ko, kaya hindi tayo nagpapasalamat. So the key is to be contented ano man yung meron tayo today para ma-inspire tayo sa everyday nating pumuhay. Of course, ma-inspire din natin yung iba na itong taong to hindi naman siya mayaman, pero bakit lagi siyang masaya? Bakit lagi siyang nagpapasalamat? Di ba? Hindi lang ikaw yung na-inspire, yung ibang tao din na nakakita sa'yo. Okay, Ma'am Drex, ikaw, ano naman ang iyong POTD? Ayan, ako naman ang pulot of the day ko, no, para sa araw na to ay yung sinabi ni Sir kanina, mahirap maging compassionate kung hindi na-cultivate sa'yo yung attitude na pagiging grateful, no? Kasi hindi mo mabibigay sa ibang tao yung mga bagay na wala ka. So kung sa palagay mo, empty-handed ka, wala kang pagpapalang natanggap, no? O walang bagay kang maipagpapasalamat sa buhay mo, mahirap i-extend, no? Yung kabutihang loob na yon sa kapwa mo. Ang hirap maging compassionate sa iba, no? And reminder lang natin sa lahat ng viewers natin ngayon, no? Hindi lang mga material blessings, answered prayers, positive na mga bagay, yun dapat nating pinagpapasalamat. Even the trials, even unanswered prayers. Actually, wala namang unanswered prayers kasi diba, there are times, ang sagot ni Lord ay no, sagot niya ay wait, diba? So, not now, kahit sa mga bagay na, pero soon. Diba? kahit sa mga bagay na hindi natin nagugustuhan, no, ay merong rason sa likod ng mga bagay niyon and isa yun sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ayan. Parang sa comment section, Ma'am Donna, sikliglig at umaako na rin ang mga pulot of the day. Yes, So, ang dami. Ayan. The more grateful I am, the more beauty I see. Sabi ni Maria Christine Payong-Ngayong. Ayan, nakita ko din si Ma'am Ruby nag-comment. Be grateful every day in spite of adversities on life. Ayan, diyan naman tayo nasanay, di ba? Ano naman tayo, resilient tayo. So, kahit masama yung nakikita natin, we always have to look the beauty in it. Di ba? Miss Universe yung sagot. Meron pa ba, Ma'am Drex? Ayan, meron pa dito, ito yung mga mahahaba basahin natin kasi nahirapan sila mag-type dito. Ayan, sabi ni Paolo Mix de la Cruz, ayan, what I learned today is that you should always surround yourself with good people to have a good influence sa life mo, as well as to be grateful for everything you have and you achieved as a person. Ayan, don't be too hard on yourself, no? Kung feeling nyo hindi pa yan yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo, okay lang yan, malayo ka na, pero malayo pa, no? Lagi nating tandaan yan. Ayan, meron pa dito, may isa pang mahabang comment dito. Ayan, sabi ni Candice Valentino, we ourselves is our own medicine and cure. Sa atin manggagaling ang kasiyahan na gusto nating makuha. At sabi nga po ni Sir Velasquez, if you want to be happy, then stay with happy people. Tama ba? Nawala na siya. Ayun. Baka meron pa, Ma'am Donna? Ayan, sabi ni Lindsay, natutuhan daw niya kay Sir Velasquez kung paano pumili ng isang makakasama at alalahanin ka kung ano man ang problema mo sa buhay. Yan. Kaya napakahalaga no, Ma'am Drex, piliin mo yung mga tao talagang parang next topic pa natin to, pero masasabi din natin to kahit bata pa tayo. For better or worse, ayan, piliin natin mga kasama na kasi napakahalaga. Hindi yung mga tao na kakausapin ka lang kasi may kailangan, gano'n. Uy, ano yun? Sige, ayan. So, napakahalaga. De, sinasabi ko lang naman. Ayan, baka meron pa, Ma'am Drex, napakarami.
Ala, magpa-reflection na kaya tayo. Feeling ko nga, ito na yung performance task natin for quarter 3. Charot. Ayan. Ayan, meron dito, sabi ni Jack Tolentino. Ayan, nawala. Flash ulit natin. Be inspiring sa lahat, wag madali ng mga bagay-bagay at bigyan pansin ng lahat ng bagay, ano man ang problema sa buhay at maging open-minded sa lahat ng bagay. Pumili ng mga makakasama, di kasi sigurado sa lahat. Be grateful po and don't pressure yourselves. Syempre, alaga, may pag ganon. Alagang Ma'am Drexy, ayan. Sige, meron pa. Sige, last one, Ma'am Donna. Ito, Ma'am Drex, ano to? Piniem sa akin. Ayan. So, hindi daw lahat na ang may anxiety or depression, kaya kayang magsalita. Kaya dapat marunong din tayo makiramdam and compassion sa iba. Yun nga yung sinabi kanina ni Sir Robert, no? Kaya, ayun, mataas ang suicide rate ng mga lalaki versus babae dahil laging way out ng lalaki ang manahimik kaysa makipagtalo. Totoo ba yun? Hindi ko alam kasi babae ako eh. Gusto ko laging ako yung nagsasalita. Yung sabi mo kanina, may mga tao na gusto talaga nagsasalita, yung iba naman tatahimik. Kaya minsan hindi rin natin alam ano bang naiisip, ano bang nararamdaman ng taong to. Ayun, kaya wag tayong masyadong harsh din sa iba. Hindi porket hindi sila nagsasalita, okay lang lahat. Kailangan yun, communication is the key talaga. Kaya yun, once again, compassion sa ibang tao. Yan. Ano pa, Ma'am Drek? Ayan, sige. So, ang dami nila ditong mga pulot of the day, no? And for sure, sa mga susunod na episodes, marami pa sila mga mapupulot na mga realizations at kaalaman, no? Tungkol sa iba't iba pang mga paksa, no? Ayan. Sabi pa ni Kyle Elijah, tumulong ng walang hindi hinging ka pa rin, encourage positivity. Ayan. So, I hope makultivate talaga natin yung ganung kultura, no, sa magsaysay, no. Be a blessing to others sa anumang paraan, no. Wag lang magpapakopya, no. Wag lang magpapakopya. Iba na yata yun. Ibang blessing masyadong na yun. mapagbigay. Tayo dyan. Ayan. So, Ma'am Drex, pilot episode pa lang yan at ang dami ng insight ng Ramonians. Ayan. Pero syempre, patikim pa lang yan sa mga susunod pang Drexy and Donna show. So sa mga susunod na Fridays, ay marami pa tayo mga dapat abangan sa ating second episode ng Drexy and Donna show, no? Dahil meron tayong sineselebrate on February. Ano ba yun, Ma'am Donna? Ano ba yun? Kala ko nga March na ngayon eh. Okay, so for our next episode on February 16, since February 9 is a holiday for the Chinese New Year. Ayan, so ang ating pong next episode, Pasko na, be. Yan, for our next episode is on February 16, we will have Love Talks. Yan, gusto ng mga kabataan, lalo ng grade 9. Ayan, shout out sa mga atabs ko na kinikilig kapag ang pinag-uusapan ay pag-ibig. So, dahil buwan ng mga puso ngayon, pag-usapan natin na. At tungkol saan yung ating pong topic, yan, abangan kasi exciting yung yung topic na to. At kailangan makinig at namnamin ulit kung paano tayo nakapag-participate sa ating session for today, and hopefully, ay madagdagan pa yung audience natin kasi hindi lamang Ramonians ang pwedeng may matutuhan sa ating episode. Kahit yung mga nare-reach naman sa internet naman tayo, so worldly naman to, sana meron tayong mga audience where makakapag-share din sila ng mga ibang insights nila. Diba, Ma'am Drex? Ayan. So, wag na wag kayong mawawala. Same time, 2:30 p.m. next Friday and same page. Okay, so this has been your host, Ma'am Donna, kasama ninyong itotodo na ang saya tuwing Catch Up Friday. At ako naman, si Ma'am Drexy, ang inyong teacher na Beshi. Samahan nyo kami ulit sa isang masaya at exciting na Catch Up Friday episode dito lang sa The DDS Drexy and Donna Show. Bye! Bye-bye! Thank you!